Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina't pagsaluhan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon na tayo natitipon sa banal na misa sa kapistahan ni San Juan Evangelista, ang manunulat ng mabuting balita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Kabutihan, kabanalan na siya nagbibigay halaga upang mapagpalang pagkalinga mapasa atin, upang aral mabuting balita ni Kristo ay mapanuntunan sa ating pang-araw-araw na buhay. Upang lalo natin pagtibayin ang halaga at kahulugan ng sinasampalatayanan, meron tayong pagtanggap. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin
Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Apostol San Juan ay siniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagkaloob mong ang kanyang ipinaabot sa aming pandinig ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y Siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin Siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin Siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunuri matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit, sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid, ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyan dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang lagad na naunang dumating, nakita niya ito at siya'y naniwala.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maligayang kapistahan sa pagdiriwang natin ngayon, sa pagdiriwang ng Banal na Misa, ang kapistahan ni San Juan Evangelista, St. John the Evangelist, ang pinakamabata sa mga alagad na pinili ng ating Panginoon para makasama niya sa kanyang buong buhay sa pagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. At isa-isang binigyan ng daan ng mga alagad, 10 ni San Juan, kung ano ang mga palapahayag ng aral ni Kristo sa kanyang mga salita at gawa, kasama araw at gabi, araw-araw, mula nung sila'y hinirang para makapili ni Jesus, the circle of 12 disciples in the life of our Lord Jesus Christ. Kaya sa kanila, binigyan ng ibayong halaga at pansin na naging buhay ni Kristo. Sila nakatunghay, siya nakanarinig ang mga salita ni Kristo. Nakita nila mismo si Kristo sa kanilang puso't kalooban kung ano ang taong ito sa taga Nazareth. Sino itong taong ito na nakabayubay sa krus? At higit sa lahat, sino itong taong itong muling binuhay ng Ama? Kaya nag-iwan sa mga alagad ang ating Panginoon Kristo ng mga pahayag ng aral ng mabuting balita, at ito'y kanilang ipinahayag, ipinakilala sa mga taong upang ang pananampalataya hindi mawala kundi lalo pang tumibay, sapagkat may kahulugan at kahalagahan ito na kaugnay sa kanilang sariling buhay. Ito'y napakahirap gawin, di ba? Marami silang naging kaalaman kay Kristo sa kanyang aral gawa. Ano pa't may layunin pala ang mga bagay nito upang makita ko ano yung kaugnayan na ganitong mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoon Kristo sa kanilang sariling mismong buhay. Tingnan natin sa ganitong pamamaraan ang nilalaman ng ating mabuting balita. Kung ano yung pinahayag ni Kristo, anong aral kanyang gawa, ay may kaugnayan pa dito sa ating pang-araw-araw ng buhay. Paano natin ito makikita? May kahulugan pala itong iniwan ni Kristo, kanyang mga aral at gawa. Meron pala itong diwa at kahulugan sa mismong aking buhay, sa ating buhay. Ito ang ating mabuting balitang natunghayan at titingnan natin sa mga bagay na managanap na pangyayari upang sabihin, may bisa at kahulugan pa rin hanggang sa wakas ng panahon na hindi mawawala ang ipinahayag ni Kristo. May 2,000 taon na nalilipas. Hanggang ngayon pala, mayroon pa rin saysay, halaga at kahulugan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya ang ating mabuting balita, ipagsaksi ni Maria Magdalena na tagang humahangos papunta sa ampiling ng mga alagad upang ibalita ang napakakanyang naging pagsaksi na si Kristo'y muling nabuhay, at ito isang konfirmasyon sa kanya bagamat lingid kung ano ibig sabihin nito sa kanyang buhay. Kaya patakbo siya sa mga alagad para ikuwento ang kanyang mga natunghayan, ang kanyang nakita mismo, sapat maraming pahayag sa mabuting balita nakita at narinig pa rin ni Maria Magdalena upang sabihin siya si Kristo ang muling nabuhay. Kaya ang una nating puntos dito, yung palang salita ni Kristo may bisa sapagkat natanim sa isipan ni Maria Magdalena at iba pang mga alagad na sabi ni Kristo, pagkalipas na 3 araw, ako'y muling mabubuhay. Bagamat maraming beses na pinahayag ni Kristo na siya nabubuhay pa na walang kahulugan ito sa mga alagad. Nagtatanong din sila, ano ibig sabihin po ninyo meron na kayo muling mabubuhay? Ano ibig sabihin nito na kayo ipagkakanulo ng mga tao, ng mga namumuno, at upang kayo ipagsakdal at pagkatapos ay mamamatay, pero pagkalipas na 3 araw, muli kang mabubuhay. Yan hindi nila alam pa nung dumating ang ganitong paliwanag at pahayag ng ating Panginoon Kristo. Hindi lamang minsan, 3 beses patigit pa. Maraming binabanggit si Kristo. Pero lingid sa kaalaman, di nila alam kung ano ang magyayari hanggang hindi magaganap ang mga bagay na ito. Kaya mga salita ni Kristo, magkakarambisa ko ito'y nagaganap sa buhay ng taong nananampalataya.
sa kahulugan ng kanilang pagkilala sa Diyos at doon nila napagtatanto ang maraming bagay. Kung hindi pala ito binibigyan daan sa buhay, baliwala. It's just a mere matter of information para sa kanila, pero hindi ito manunuot sa kanilang puso't kalooban. May dating pala ang salita at gawa ni Kristo sa kanilang buhay. Ibig sabihin, totoo pala. May kahulugan at kahalagahan pala ang salita ni Kristo. Akala namin, these are just bits and pieces of information. Yung pala, may kaugnayan pala ito sa kanilang buhay. At unang bahagi na pinaglilinayan, pag ninilay-nilay natin, totoo ngang muling nabuhay si Jesus. At ito, gustong panindigan ng mga dalawang alagad, si Pedro at si Juan, na sila'y nag-uunahan sa pagpunta sa libingan. Alam nila kung saan nakalibing si Kristo. Sa kanilang pag-uunahan, kung sino makakakita, ibig sabihin, nagmamadali silang pumunta sa libingan. Yung kanilang pagtakbong idon, ibig sabihin pala sa buhay ni Kristo, kailangang mabigyang kahulugan agad itong kanilang gawain na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Kailangan itong maisakatuparan kaagad. Madalas na sinasabi ni Kristo yung mga bagay na yan Kaya hindi sa huwag na yung pasubalian, pag-alinlanganan. Dapat ay ibigyang halaga at kahulugan ito upang maging saksi kayo mga alagad, upang gawing alagad ang lahat ng tao. Yun ang mga halbilin ng ating Panginoon Kristo. Hindi na dapat pasubalian, pag-alilanganan, kundi kayong mga alagad, patotohanan ninyo ang mga bagay na inyong narinig sapagkat mabuting balita ay may kahulugan at kahalagahan sa bawat nilikha sa buong sandaigdigan. Kaya ibig sabihin, tuloy-tuloy ang ating pagbibigay daan sa mabuting balita, sa ating buhay at buhay pananampalataya para sa maraming pagpapanibago ng buhay, sa pagtutuwid sa lahat ng ating mga pagkakamali. Yan ang ginagawa natin. Hindi tayo nagpapasubali, nag-aalinlangan o nagwawalang bahala, kundi ang salita ng Diyos na bumubuhay ay may katapat sa buhay nating pagpapala ng Diyos upang maganap ang mga bagay na ito at magkaroon ng talagang iba yung pagsasakatuparan. Kaya patakbo silang pumunta para patunayan, totoo ba itong balita ni Maria Magdalena? Makita nga at pagmasdan ang kanyang libingan. Kung wala doon, tiyak si Kristo'y muling nabuhay. Ito yung kanilang first impression ng kanilang pagsaksi sa buhay nito. Pero marami pa silang magiging pagsaksi sa muling pagkabuhay ni Kristo upang sabihin, hindi lamang pa itong impormasyon na ito, hindi lang pala itong nakapunta kami sa libingan, marami pa pala at ito'y patuloy na isiniwalat ng mga alagad ng walang pasubali, walang pag-aalilangan at kagyat itong kanilang ginampanan. Kaya dito yung napakahalaga na bali-balitang nagbigay kahulugan sa buhay na hindi na dapat pang pag-alinlanganan, kundi maging saksi sila sa maraming katotohanan ng buhay. Ikatatlo, sa huling bahagi na ating mabuting balita, nagkaroon ng bisa ang kanilang pagtunghay, pero meron pa ring pag-aalinlangan. Kaya, nakita ni Pedro, nakita ni Juan, wala doon si Kristo. Naroon lamang yung mga kayong lino na iwan sa tabi na nakatiklop, pero hindi ito'y lubos nilang naunawaan kung ibig sabihin nito. Hindi pa nila lubos na maipahayag ng todo sa mga tao na simula sa mga alagad, tunay ang si Jesus ay muling nabuhay, ay maraming katanungan pa ang may papahayag, di ba mga tao? Ibig sabihin, ang pruweba at ang pagsaksi nito. Nasaksihan namin dalawa ni Pedro yan kaya ito'y isang validong pagsaksi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Pero ang pag-alinlangan nito ay mayroong pa ring bahid ng pag-aalinlangan na hindi mawala.
Kaya narito pa rin ang maraming katanungan ng mga tao sa muling pagkabuhay ni Kristo na may bahid ng pag-aalinlangan. Ito palang pag-aalinlangan ng mga baalagad na ito ay maganda para sa kanila sapagkat ito'y hindi manatiling kawalan ng kahulugan, kawalan ng paglalarawan sa tunay na nangyari. Ito palang mga katanungan, ito may bahid ng pag-aalinlangan ay merong kalutasan. Na madalas, ito palang mga pag-aalilangan natin, nauwi na lamang sa pagwawalang bahala at bahala na din ako. Pero kapag ito'y nauwi sa isang dakilang pagsaksi, pananaliksik, at patuloy na pagnilay-nilay sa mga salita ng Diyos, nagkakaroon pala ito ng karagdagan at may bisa at kahulugan pa man din. May mga bagong natutuklasan, may mga bagong nalalaman, may mga bagong pinaninindigan. Itong prosesong ito ang pinakamalaga sa mga alagad. Noong at noong pamanin nag-aalinlangan sila sa sinasabi ni Kristo na hindi nila alam kung ibig sabihin ng muling mabubuhay, heto ngayon nasaksihan na nila, pero nag-iiwan pa rin ito ng patuloy na pag-aalinlangan para patuloy nilang pagsaksi at hanapan ng kalutasan ang kanilang mga suliranin sa buhay. Kaya nga ba sa kabuuan nito, kailangan din pala nating mabigyan daan ng mga bagay nito na hindi lamang ito sapat sa langalang ating buhay, pero may pagdagdag pa rin pala nito para lalong umunlad ang ating pananampalataya, ang ating karunungan. Tunay tayo magiging saksi sa walang hanggang pagpapala ng Diyos sa kanyang pawang kabutihang pinagkakaloob sa nating mananampalataya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at maging saksi tayo sa mapagpalang pag-aaruga ng Diyos na patuloy tayong minimiti, nagpapahayag ng ating mga pangailangan upang tayo maging saksi sa lahat ng mapagpalang pag-aaruga ng poong may kapal. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging masigasig sa kanyang apostolikong misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magsikap isunod ang ating kalooban sa kalooban ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Apostol San Juan, tayo naway magkaroon ng malalim na pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na sumunod kay Kristo sa krus at sa libingang walang laman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makibahagi sa maamong pagmamahal ni San Juan kay Maria na ating ina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya Ama, dinggin mo ang aming samot daing na ipahahayag namin sa kibuturan ng aming puso upang lalo namin pagtibayin ang iyong pananahan sa iyong muling pagkabuhay o Hesukristo upang ang lahat ay mauwi sa patuloy na iyong pagkalinga at patnubay ng Diyos upang lalo namin mabigyang halaga ang lahat ng bagay na aming nakikita, naririnig na pagninilayang aral ng mabuting balita na may kaugnayan ito sa aming kasalukuyan at hinaharap na buhay at pamumuhay. Kaya di mo nawa itong aming mga pagdulog o Ama at ang lahat na ito'y pinapayag namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay sa at ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng huling hapunan, ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag sa idinulot kay San Juan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin nang siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ang siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya isang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus at pagkabuhay, dahil ang tubos mong tunay. Ngayon at magpapakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling
pagkabuhay niyo, anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinaping bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon, aming Santo Papa, si Elias, na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos ang mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Tayo'y tunay na maging saksi na ang salita ni Kristo ay buhay na pagpapala para sa tanan upang lang nating makita ang nilalandas sa ating apang araw-araw na buhay yung pananampalataya. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin na ating Panginoong Kristo ang Ama namin. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbatian tayo at magbigay na kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Tunghayan natin ang ating Panginoon Kristo, dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapahala't na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak
ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging mananahan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang, sa ipinagdiriwang ng paghahain sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo upang lalong pagtibayin ang pananampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesucristong banal. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanal-banalang sakramento sa altar at sa ating po mga panalangin sa pagtatanod natin at sa wakas, pagwawakas nito, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain. Ay ang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang ating mga nahinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Yarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding sulir na ning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
Panem de cielo, prestatisti eiis. Domini clementum in sia bente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tue fructum, in nobis iuditur sensiamus, que vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.
Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.